Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-confess. Minsan, ang buhay ay parang isang malaking entablado kung saan tayo ang bida, ang direktor, at ang manunulat. Ngunit paano kung sa sobrang husay nating umarte at magtago ng lihim, pati ang sarili nating mukha sa harap ng salamin ay hindi na natin makilala? Ang kwentong ibabahagi ko ngayon ay tungkol sa isang pusong naligaw sa sarili niyang mga salaysay. Isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang pag-ibig at ang masakit na paggising sa katotohanan na ang pinakamalaking kasinungalingan ay ang ginawa natin sa ating sarili. Kaya naman, ihanda ang inyong mga puso sa isang madamdaming paglalakbay. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. Simulan na natin ang kwento. Dear Ate J, itago mo na lamang ako sa pangalang Zeni. Sa gitna ng mataong kalsada ng Vigan, Ilocos Sur, kung saan ang mga cobblestones ay tila bumubulong ng mga kwento ng nakaraan, doon nagsimula ang aking sariling kaguluhan. Ako si Zeni, isang babaeng akala ay kayang paikutin ang mundo sa dulo ng aking mga daliri. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng puting kasinungalingan para lamang makaiwas sa paliwanag. Ayaw ko ng gulo, ayaw ko ng drama, kaya pinili kong manahimik at lumikha ng bersyon ng katotohanan na komportable para sa lahat. Ngunit hindi ko namalayan na ang bawat salitang binitawan ko ay unti-unting bumubuo ng isang pader na humihiwalay sa akin sa tunay kong pagkatao. Kasama ko noon si Wyatt, ang lalaking matagal ko ng kasintahan na tila anghel sa sobrang pasensya. Habang naglalakad kami sa Calle Crisologo, ramdam ko ang bigat ng mga mata niya sa akin. Tila naghahanap ng sagot sa mga tanong na hindi niya mabigkas. Ngumiti ako, isang ngiting praktisado at perpekto, habang sa loob ko ay may namumuong takot. Sinabi ko sa kanya na masaya ako, na siya lang ang sapat na para sa akin. Ngunit sa bawat hakbang namin sa makasaysayang kalsadang yon, alam kong may bahagi ng puso ko na hindi natapat sa kanya. Masakit isipin na ang pag-ibig ay nagiging isang obligasyon na lamang. Dumating sa buhay ko si Xander, isang arkitekto na nakilala ko sa isang seminar sa Laoag. Si Xander ay parang bagyo, mapusok, kapanapanabik at puno ng buhay na matagal ko nang hinahanap. Noong una, akala ko ay simpleng paghanga lang ang nararamdaman ko. Ngunit ang bawat mensahe at tawag niya ay naging parang gamot sa aking pagkabagot. Sinabi ko sa kanya na malaya ako, na wala akong ibang iniisip kundi siya. Isang malaking kasinungalingan na naging pundasyon ng aming ugnayan. Habang lumalalim ang aming pagsasama, mas naging mahirap para sa akin na paghiwalayin ang dalawang mundong aking kinagagalawan. Nagsimula akong gumamit ng iba't ibang dahilan para lamang makapiling ang bawat isa sa kanila nang hindi nahuhuli. Sasabihin ko kay Wyatt na may overtime ako sa opisina habang kasama ko si Xander na nanonood ng paglubog ng araw sa Corimao. Kay Xander naman, sasabihin kong kailangan kong umuwi sa probinsya para asikasuhin ang aking may sakit na lola na si Yaya Waynona. Kahit na ang totoo ay nasa piling ako ni Wyatt sa isang family dinner, ang bawat kwento ay kailangang maging detalyado at kapani-paniwala upang walang magduda. Pagod na ang isip ko sa pag-aalala kung anong bersyon ang ibinigay ko kanino. Sa opisina, ang aking matalik na kaibigan na si Zara ay nagsimula na ring mapansin ang aking mga kakaibang kilos. Zeni, parang laging malayo ang tingin mo. Puna niya habang kami ay nagkakape sa isang maliit na shop sa Tagudin. Nagdahilan ako na pagod lang ako sa trabaho at sa mga proyekto naming hinahawakan. Ngunit sa totoo lang, ang konsensya ko ay unti-unti nang kumakain sa aking sistema. Si Zara ay laging nariyan para makinig, pero paano ko sasabihin sa kanya ang totoo kung pati ako ay natatakot sa sarili kong anino? Ang bawat tawa namin ay parang may halong pait at pagsisisi. Isang gabi, habang nakahiga ako sa aking kama sa isang paupahang bahay sa San Fernando,
La Union. Tinitigan ko ang kisame. Sino ba talaga ang mahal ko? Si Wyatt ba na laging nariyan para sa akin? O si Sander na nagbibigay ng kulay sa aking madilim na mundo? Ang nakakatakot ay pareho silang totoo sa nararamdaman ko sa tuwing kaharap ko sila. Ang pagmamahal ko kay Wyatt ay tila isang kalmadong dagat, habang kay Sander ay isang naglalagablab na apoy. Ngunit hindi maaaring pagsamahin ang tubig at apoy nang hindi nasisira ang balanse ng lahat ng bagay sa paligid. Nagsimula na ring maghinala ang kapatid ni Wyatt na si Winston, na isang pulis sa aming bayan. Sa tuwing nagkikita kami, ang kanyang mga titig ay tila nag-iimbestiga at naghahanap ng butas sa aking mga kwento. Alam kong matalas ang kanyang pakiramdam, kaya doble ang pag-iingat ko sa bawat kilos at salita. Minsan, tinanong niya ako tungkol sa isang litrato na nakita niya sa social media, isang anino na kahawig ko sa isang beach resort. Mabilis akong gumawa ng palusot. Sinabi kong baka ibang tao lang yon o edit lamang ng mga mapanirang puring mga kaibigan sa paligid. Ang huling karakter sa magulong dula na ito ay si Gyril, ang ex-girlfriend ni Xander, na biglang nagparamdam at nanggugulo sa amin. Si Cyril ay tila isang paalala ng lahat ng mali sa aking ginagawa. Dahil alam kong ako ang third party sa paningin ng iba, kahit hindi nila alam ang buong kwento. Sa bawat pagbabanta niya na ibubunyag ang lahat, lalong humihigpit ang hawak ko sa aking mga kasinungalingan. Sa gitna ng lahat ng ito, nararamdaman ko na ang aking sarili ay unti-unting naglalaho. Hindi ko na alam kung sino si Zenny kapag wala nang nanonood sa kanyang bawat galaw. Lumipas ang mga buwan at ang aming tagpuan ay lumipat sa malamig na klima ng Baguio City. Dito, ang hamog ay tila naging kakampi ko sa pagtatago ng aking mga lihim. Sa bawat yakap ni Wyatt, sa ilalim ng mga puno ng pino sa Wright Park, may kasamang matinding kaba na baka biglang lumitaw si Sanders sa paligid. Ang lamig ng hangin ay hindi sapat para pawiin ang init ng aking mukha dahil sa kahihiyan at takot. Habang nangangako si Wyatt ng kasal at kinabukasan, ang tanging naiisip ko ay kung paano ko tatapusin ang lahat nang walang masasaktan sa kanila. Isang weekend, habang nasa Mines View Park kami ni Sander, nakita ko mula sa malayo si Winston na may kasamang babae. Agad akong nagtago at nagkunwaring may kinuha sa aking bag para hindi niya ako mamukhaan. Ang puso ko ay tumitibok ng napakabilis, tila sasabog na ang aking dibdib sa sobrang tensyon. Napansin ni Sander ang aking pagkabalisa at tinanong kung ayos lang ako. Muli, gumamit ako ng isang kasinungalingan. Sinabi kong nahihilo lang ako dahil sa biyahe. Ang bawat sandali ng saya ay laging may kaakibat na parusa, isang multo na laging nakasunod sa aking likuran. Dahil sa takot na mabunyag, naging mas agresibo ako sa paggawa ng mga senaryo. Inimbento ko ang isang pekeng seminar sa Manila para lamang magkaroon ng isang linggong oras kasama si Xander. Ngunit sa bawat haplos niya, ang mukha ni Wyatt ang nakikita ko. Ang bawat salita ng pag-ibig na binibitawan ni Sander ay parang mga patalim na sumasaksak sa aking konsensya. Nagsimula na akong uminom ng mga gamot para makatulog dahil ang bawat gabi ay puno ng mga panaginip kung saan kinukutya ako ng mga taong niloloko ko. Ang pagtulog ay hindi na naging pahinga kundi isang labanan. Nagkaroon ng pagkakataon na muntik na silang magkita sa isang event sa Bawang, La Union. Nagkataon na pareho silang inimbitahan sa isang beach party ng isang common na kaibigan na si Johan, na hindi alam ang tungkol sa aking sitwasyon. Buong gabi akong parang nasa ibabaw ng mga pako, pabalik-balik sa banyo para lamang umiwas sa posibleng pagkikita nila. Doon ko napagtanto na ang pag-ibig kapag hinaluan ng daya ay nagiging isang malaking kulungan. Hindi na ako malaya dahil ang bawat galaw ko ay nakadepende sa kung paano ko mapapanatili ang katahimikan ng aking mga lihim. Isang gabi, tinawagan ako ni Wyatt at sinabing may sorpresa siya sa akin. Pag-uwi ko sa aming bahay sa Candon,
Nakita ko siyang kasama si Zeke, ang pinsan kong matagal nang hindi nagpapakita. Naghanda sila ng isang maliit na selebrasyon para sa aking promosyon sa trabaho. Isang promosyon na ginamit ko rin bilang dahilan para sa aking mga business trips. Ang makita ang kanilang mga masasayang mukha ay nagparamdam sa akin ng sobrang dumi. Paano nila nagagawang mahalin ng isang taong tulad ko? Isang taong sa bawat paghinga ay may kasamang panlilinlang na hindi nila kayang isipin. Sinubukan kong makipaghiwalay kay Xander, ngunit ang bawat pagtatangka ko ay nagreresulta sa mas matinding pagnanasa. Sa bawat pagkakataon na sasabihin kong tapusin na natin ito, nauuwi kami sa isang mainit na gabi ng pagsisisi at pangako na hindi na mauulit. Ang aming relasyon ay naging parang isang bisyo. Alam mong masama, alam mong nakakasira, pero hindi mo magawang iwanan. Ang bawat halik niya ay tila sumpa na nagpapanatili sa akin sa kanyang tabi. Ang emosyonal na koneksyon namin ay mas lumalim sa kabila ng lahat ng maling pundasyon na aming itinayo noong una. Habang tumatagal, ang mga pangalan at detalye ay nagsimulang maghalo sa aking isipan. Minsan, tinawag ko si Wyatt sa pangalan ni Xander habang kami ay kumakain sa isang restaurant sa Vigan. Buti na lang at maingay ang paligid kaya hindi niya gaanong narinig. Pero ang titig ni Winston sa akin ay lalong naging mapanuri. Alam kong hindi na magtatagal ang lahat ng ito. Ang pader na itinayo ko ay nagsisimula nang magkaroon ng mga lamat. Ang bawat kasinungalingan ay nangangailangan ng isa pang kasinungalingan para masuportahan hanggang sa ang bigat nito ay hindi na kayang pasanin. Sa dulo ng kabanatang ito, natagpuan ko ang aking sarili sa pampang ng dagat sa San Juan, La Union. Habang pinapanood ang malalaking alon, tinanong ko ang langit kung may kapatawaran pa ba para sa isang taong tulad ko. Ang dagat ay parang ang aking buhay, maganda sa malayo, pero mapanganib at puno ng mga lihim sa ilalim. Sino ba talaga ang totoo kong mahal? O baka naman ang totoo ay wala akong mahal, kundi ang sarili ko at ang atensyong nakukuha ko sa kanila? Ang kawalan ng kasagutan ay lalong nagpabaon sa akin sa kalungkutan. Ang huling yugto ng aking pagkukunwari ay naganap sa isang reunion sa Lingayen, Pangasinan. Inimbitahan ako ni Zandra, ang kapatid ni Xander, sa kanilang family gathering. Sa kabilang banda, ipinilit din ni Wyatt na sumama ako sa kanilang family reunion sa parehong araw at halos magkalapit na bayan. Ang tadhana ay tila naglalaro at pagod na rin sa aking mga laro. Pinili kong magpunta sa parehong okasyon, pabalik-balik sa loob ng ilang oras, gamit ang dahilan na kailangan kong asikasuhin ang isang emergency sa trabaho. Ang pagod ay hindi lamang pisikal, kundi sagad hanggang sa aking kaluluwa. Habang nasa gitna ako ng biyahe, tumirik ang aking sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada sa Sual. Doon, sa katahimikan ng gabi, bigla akong napahagulgol. Hindi dahil sa takot sa dilim, kundi dahil sa pagod na hindi ko na kayang itago. Sino ba talaga ang babaeng nakikita ko sa rearview mirror? Ang mukha ko ay tila isang maskara na suot-suot ko ng napakatagal na panahon. Hindi ko na matandaan kung ano ang tunay kong tawa, kung ano ang tunay kong pangarap, at kung sino ang tunay na tinitibok ng aking puso. Tinawagan ko silang dalawa at sinabing hindi ako makakarating dahil sa aberya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na ginamit ang aking mga praktisadong linya. Sinabi ko ang totoo tungkol sa sasakyan, ngunit nanatiling lihim ang mas malaking katotohanan. Pag-uwi ko sa bahay, tiningnan ko ang lahat ng mga regalo at alaala mula sa kanila. Ang bawat gamit ay tila nagpapamukha sa akin ng aking mga pagkakamali. Napagpasyahan ko na kailangan ko nang huminto. Hindi dahil sa nahuli ako, kundi dahil kung hindi ako hihinto, baka tuluyan nang mawala ang natitirang bahagi ng aking pagkatao. Nagkita kami ni Wyatt sa isang parke sa Alaminos. Doon, sa ilalim ng matatandang puno, sinabi ko ang lahat. Ang bawat detalye, ang bawat kasinungalingan,
at ang pagkakaroon ni Xander. Nakita ko ang pagkadurog ng kanyang puso sa kanyang mga mata. Isang sakit na mas masahol pa sa anumang pisikal na sugat. Wala siyang sinabi. Tumayo lang siya at lumakad palayo. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng aking sariling pagkawasak. Ang katahimikan niya ang pinakamasakit na parusa na natanggap ko sa buong buhay ko bilang isang mapagkunwari at sinungaling na tao. Pagkatapos noon, hinarap ko naman si Xander sa isang coffee shop sa Dagupan. Katulad ni Wyatt, hindi ko na hinintay na matuklasan niya ang lahat. Sinabi ko ang katotohanan na meron akong ibang mahal at niloko ko siya mula pa noong una. Ang galit sa kanyang mukha ay tila apoy na tumupok sa lahat ng natitirang emosyon ko para sa kanya. Tinawag niya akong manggagamit, isang taong walang puso. Tinanggap ko ang bawat salita dahil alam kong iyon ang nararapat sa akin. Sa wakas, ang mga pader ay tuluyan ng gumuho at wala nang natira. Ang mga sumunod na buwan ay naging panahon ng pag-iisa at pagmuni-muni. Lumipat ako sa isang maliit na bayan sa Zambales, malayo sa lahat ng nakakakilala sa akin. Dito, sinubukan kong buuin muli ang aking sarili mula sa mga pirasong naiwan. Nagtrabaho ako sa isang maliit na library kung saan ang mga libro ang tanging naging kasama ko. Nagsimula akong magsulat sa isang journal. Sinusulat ang bawat totoong nararamdaman ko nang walang takot na may makabasa. Ang pagiging totoo sa sarili ay isang masakit na proseso, pero ito lang ang paraan para mahanap ang tunay na kapayapaan. Nalaman ko mula kay Zara na si Wyatt ay nagsimula nang mag-move on at nakahanap na ng bagong pag-ibig sa isang babaeng nagngangalang Willa. Masaya ako para sa kanya, kahit may kaunting kurot sa aking puso. Si Xander naman ay bumalik sa kanyang propesyon at naging matagumpay sa kanyang mga proyekto sa ibang bansa. Sila ay nagpatuloy sa kanilang mga buhay, habang ako ay naiwan upang ayusin ang pinsalang aking naidulot. Ngunit sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakakatulog na ako ng mahimbing nang walang anumang gamot na kailangang inumin. Ngayon, kapag tumitingin ako sa salamin, nakikilala ko na ang babaeng nakaharap sa akin. Siya si Zenny, isang babaeng nagkamali, nagdusa, pero natutong tumayo at maging totoo. Alam ko na ang pag-ibig ay hindi tungkol sa dami ng taong nagmamahal sa iyo, kundi sa katapatan na ibinibigay mo sa taong pinili mo. Ang aral na natutunan ko ay hindi sapat ang magmahal. Kailangan mo ring magkaroon ng integridad. Kung hindi mo kayang maging totoo sa sarili mo, hinding-hindi ka magiging sapat para sa kahit na sinong tao sa mundong ito. At yan ang kwento ni Zenny, isang lihim na minsan ay mahirap itago, pero sa huli ay nagbigay ng aral at katotohanan sa kanyang puso. Mga ka-confess, dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsama sa amin mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral, inspirasyon, o kahit konting saya sa ating ibinahaging kwento ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at higit sa lahat ay mag-subscribe dito sa aming YouTube channel na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwentong kapanapanabik, nakakakilig, at minsan ay nakakagulat. At huwag din kalimutang i-follow ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para lagi kayong updated sa mga bagong uploads at kwentuhan. Hanggang sa susunod nating kwentong Tagalog Wild Confession, ingat kayo palagi, mga ka-confess.